Alright, ordinary day, ordinary reaction video tayo mga kaibigan dito sa nagba-viral ngayon dito sa Canada. Itong dalawang kapwa natin Pilipino na mag-asawang pumanaw matapos mahulog sa isang lawa ay talaga namang trending na trending dito sa Canada. Eto na. Isang online fundraiser naman ang sinimulan para makatulong sa funeral expenses ng mag-asawang nahulog sa isang lawa sa British Columbia. Martes nang ma-recover ang mga katawan ni Genesis Jerubage at ang asawa niyang si Maris Belo matapos ang kanilang paddleboard accident noong May 30 sa isang lawa malapit sa Squamish, BC. Sa online Paddleboard pala. Okay, sinakyan nila. Continue lang Kay GoFundMe, humihingi ng panalangin at tulong ang mga pamilyang naiwan ng mag-asawa. Ang makakalap na donasyon, ilalaan daw sa funeral at memorial expenses, iba pang bills at patuloy na suporta sa mga pamilya ni Nabage at Belo sa Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng Omni News sa mga mahal sa buhay ng mag-asawa, kung posible nais daw nilang maiuwi ang mga labi o abo ng kanilang kaanak sa Pilipinas. Ito mga kaibigan, nakakalungkot talaga dito Nakakalungkot talaga ang pangyayaring ito. Kasi nga hindi ito inaasahan Okay? Kasi itong dalawa na ito, mag-asawa ito, siguro nakalimutan nila na maglagay ng life jacket siguro. Kaya nangyari yan. Kasi nga sa ngayon sa Canada malamig pa talaga yung mga lake, yung mga lawa. Kaya lang hindi rin natin mapigilan ang tao ay talagang gustong magliwaliw. Kaya itong mga kaibigan ay trending na trending ito ngayon dito sa Canada. Itong dalawang mag-asawa na ito. At buti na lang daw ay natagpuan na. Okay? Mapait talaga ako sa mapait. Basahin natin mga kaibigan ang mga comment ng ating mga kababayan. Hindi ako marunong lumangoy. Ito ang pulso. Okay, ito ang pulso. Ito ang comment ng ating mga kababayan dito sa Canada. Hindi ako marunong lumangoy kaya never ever akong pumunta sa mga type of bodies of water na walang life vest. Meron yan kaya lang siguro nakalimot lang siguro. Okay? Nakakatawa ang pamilya ng couple na ito. Oh, bakit? They believe in the Lord everlasting life. Ganon. Wag naman. Okay? Kasi nga ay namatayan na. Okay? Tagal-tagal namin dito sa Canada, never kaming nag-explore ng lake na walang suot na life jacket. Okay? O, tama yan mga kaibigan. Kasi nga ang lake talaga dito, akala mo mababa lang minsan. Oh. Kasi nga malinaw malilinaw ang lake dito sa Canada pag nasa gitna ka na ng mga lawa. Malilinaw Kaya lang talagang nangyari na nga ito. Okay? Sa tinagal-tagal namin dito sa Canada, never kaming nag-explore ng lake na walang suot na life jacket. Partida pa yan, lahat kami ng pamilya namin, swimmer. Sa dinamit-daming, ibig sabihin nito marunong kayo lahat ng lumangoy pero sumusuot sila ng life jacket. Okay, ganun. Ibig sabihin talagang itong life jacket, talagang life jacket is life saver. Ganun. Sa mga kababayan nating nandito sa Canada, ingat po. Okay? Ingat po mga kaibigan dahil nga ang pagkakataon talaga ay ang kamalasan sa buhay ay talagang nandyan lagi. Okay? Ang disgrasya. Life so unpredictable. Bata pa sila, boat trip. Bata pa nga mga kaibigan, no? Kasi nga ito, saan ba yun? No? Masaya sila na nawala na. Ayan, no? Bata pa sila. Mukhang kararating lang yata nito sa Canada. Baka ilang taon pa lang. Sweet na sweet. Parang dito bumubuo pa lang. Okay, bumubuo pa lang ng pangarap nila. Kaya lang, rest in peace mga kabayan. Okay, never without life vest, please. Okay, yan paalala mga kaibigan sa ating mga kababayan, lalo na ngayon, summer. Listen to learn. When you go abroad, you are never guaranteed a good life if you can ever return. Okay? Maganda naman ang buhay talaga dito sa Canada. Kaya lang, ito lang yung dapat madiskarte ka. Kaya lang, ingat-ingat ka rin sa mga ganito. Lalo sa mga aksidente. Aksidente na rin tawag dito yung mga nahulog ka sa lake na walang vest. Condolence to the family. Dito na po ako lumaki. Nagkaedad sa Canada. Pag summertime, nagpipishing po kami sa mga lake. At pag winter, nag-ice fishing pa rin po. Either summer or winter, napakalamig po ng tubig sa mga lake. Okay?
bata yata ang nag-comment dito. Magaling magtagalog ah. Okay? Yan talaga naman mga kaibigan, ang ating mga kababayan dito sa Canada talagang may mga magagaling pang magtagalog kahit bata pa. Alright? Hindi nalilimutan ang Tagalog na salita. Gone too soon. May you both rest in paradise. Rest and peace. Condolence for the their behaving families. Rest and peace both. Okay, mga kaibigan, medyo talagang nakikidamay ang sambayanan ditong mga Pilipino sa Canada. Itong mga comment nila ay continue pa nga natin balita Tawa ang mga magulang na may sakit. Ang tatay ni Bage tapos tumaob ang paddleboard na ginagamit sa Browning Lake sa Murren Park malapit sa Squamish, BC noong May 30. Walang nakakita, ano? Ibig sabihin wala nakakita dito sa pangyayari nito. Kasi nga, kung may nakakita ito, i-report agad eh. Ibig sabihin, sila lang ang tao dyan. Ito. Mukhang wala pa nga tao. Ibig sabihin, kasi nga, continue pa. RCMP Underwater Recovery Team ang mga katawan ni Bage at Belio Lalim ito. matapos tumaob ang paddleboard na ginagamit sa Browning Lake sa Murren Park malapit sa Squamish, BC noong May 30. Hindi po marunong lumangoy si Maris ever since. Kaya po, sinabi niyang 2 hours na siyang hindi umaahon. Impossible na po, no? We prayed a lot po, no? We begged po sa Panginoon, no? But then, hindi po natin hawak yung ating mga buhay. May plano po ang Panginoon, no? With all of this. Po, binigay na po namin lahat sa Panginoon, ma'am, kasi siya po yung may gusto niyan, iram lang po yung mga anak namin sa Panginoon. Ang masakit lang po, ma'am, yung pagkawala nila. Talagang wala na magagawa, kundi tanggapin na lang yung mga ganyang bagay. Okay? Kasi nga, mga kaibigan, kung continue pa. Ay hindi maganda dahil hindi po nila deserve yung ganun na pagkamatay dahil napaka-responsible po nilang dalawa. Suportado ng mag-asawa ang mga magulang na may sakit. Ang tatay ni Bage nagdadialysis. Ang nanay naman ni Belio nasa early stage ng Alzheimer's. Siyempre po, umiiyak siya. Nakakalungkot naman ito. Okay? Talagang mga kaibigan, anong masasabi nyo dito sa mag-asawa na ito na pumanaw, nahulog sa lawa? Okay? Ang ating mga kababayan dito sa Canada ay talagang siyempre nakikichismis sa mga balita. Okay? Lalo na ngayon sa nangyayari sa Pilipinas. Ito pa. May isa pang balita. Yung palit, ano ba yun? Sa airport. Sa airport. Nahulihan ng Shabu. Naku, isa pa rin yun. Trending din dito sa Canada. At ang nagte-trending ditong balita, mga kaibigan, ay di sa Senado. Sa Pilipinas. Yung mga, kasi nga, nagkakagulo daw ngayon ng Senado. Doon. Wala tayong magagawa. Bahala na sila doon. Nandun sila sa Pilipinas. Okay? Nandito tayo sa Canada. Okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan, Nulit ko reaction video lang tayo dito sa mga bagay-bagay at mga pangyayaring nangyayari dito sa bansang Canada ngayon. Alright? Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.